Hi guys, today is Sunday evening and this is a last minute decision na manonood ako ng Demon Slayer sa Stancho Cinema. Actually, alam ko na kung saan papunta yung story and ayaw ko i-spoil pero I'm there for the cinema experience. Alam niyo naman, iba yung experience ng anime or manga sa big screen. Kaya may expectation ako sa cinema doon, although hindi siya katulad ng IMAX sa mga SM cinemas kasi masyadong mahal, kaya bumili ako ng ticket sa Estancia, which is an Ortigas cinema. Sabi nila Dolby Atmos na daw siya, even if hindi siya ina-advertise as Atmos. So ayun, sana maging maganda yung experience ko. I'm going guys. See you later. See you there. Bye. Asan kaya si ano yun? Hindi lang yun. Teka, bakit may dalawang floors pa? Ano to? Ay. This is Shinobu. Tapos hindi pinakita kung ano nangyayari sa fate nito. Which one? Ito. Akala ko nga mauuna yung story nito. Hi guys, good morning. Actually, it's early afternoon. Di ko na kayo nabalikan kagabi kasi diretso ako natulog after ng movie. Very late night na ako natapos. Para balikan lang po ano yung experience ko. Maganda yung experience. Ang ganda ng cinema. Ang ganda ng Estancia Mall overall. Ang social. Although hindi pala talaga siya kasing ganda ng IMAX and I doubt na Atmos Dolby yung cinema, na-enjoy ko ng sobra yung anime. Ang ganda pa rin ng animation and ang ganda ng sound design. Alam ko na yung story, na-enjoy ko pa rin watching yung anime kasi nakakabitin. Observing yung iba din na mga nanood. Nagulat lang ako kasi meron pala talagang namumove ng mga sad stories katulad nung story ni Akaza. Pero hindi ko na kayo i-spoil kung ano yung nangyari sa movie. Pero yeah, pagkatapos ng movie, there are ladies na nag-remain sa seats nila and hinihintay ng mga kasama nila kasi umiiyak pa, hindi pa makamove on sa backstory ni Akaza. Weekend well spent siguro. And ngayon is Monday and 8 p.m. mag-i-start yung shift ko. And before that, madami akong gustong gawin. Madami akong dapat gawin. One is mag-exercise, bumalik sa exercise routine ko, which
matagal ko nang napabayaan. Siguro mga 2 weeks na ako hindi nag-gym. And then, I need to do my laundry, check kung meron na akong open na yung course, school works ko. Yes, naka-enroll ako sa university ngayon and kailangan ko mag-study. Pero kakatapos lang ng enrollment 2 weeks ago. Unfortunately, last week hindi pa bukas yung mga courseware namin. So ngayon, I'm waiting. Kung hindi pa, baka kapag exercise ako and makakapagpa-laundry ako. And right now, nandito ako sa labas ng balcony ng apartment ko. I'll be reading The Daily Stoic by Ryan Holiday. 1 year na sa akin to. It's about Stoic philosophy, bits of Stoic philosophy. Hindi ko siya ma-explain ng ganun ka-deep, pero ang nakukuha ko dito are practical lessons and practical philosophies na actually ma-apply mo in your day-to-day life. Hindi religious or very deep philosophy yung content. Talagang mga maliliit na aral about your life. And I'll read it and while I'm reading it, I'll let you enjoy yung nasa view ko ngayon dito. Right? I'm done reading the parang reading for today. It's about respecting the past and be open to the future. Ang gusto sabihin ng part na to is that hindi natin kailangan mag-stick to traditions. Kung ano yung nakasanayan, yes, we should respect them kasi those traditions were once developed by predecessors natin, pinaghirapan nila yon. There's so much history behind those, so we should respect them. But we are also the present people living na may ideas. We have the capability to think for our own para mag-innovate. So if there is a way to improve yung mga nakasanayan natin, mga traditions natin, we should use them. We should innovate. We should move forward. Learning dito. It's sabi dito, you don't need to be a prisoner of the dead old men who stopped learning 2,000 years ago. So, yeah, it's time for gym na. See you later. Siguro hindi to yung camera na ko. Dadaling ko lang yung Go 3S. Okay, see you there. See you later. Bye. Chooks to go sweet roast. Wala pa po yung Ay, wala tao. 눈에 콩깍지가 아직도 안 벗겨졌니? 우리가 봉 사장님 젊었을 때 얼굴을 몰라? Hi! So, nakapag-freshen up na ako and nakapaglinis ng konti and also nakapag-dinner. Pero,
Sabi ko magpapalaundry ako kaso kulang na sa time. Hindi ko na siya ginawa. Ayun. Ngayon, 7:59 na. 8 p.m. mag-start yung work ko. So, ngayon, ang gagawin ko, i-check ko yung calendar ko if to see kung meron akong meetings coming up or important tasks to follow up. Yung work ko right now is IT related, kaya nag-aaral din ako ng diploma in computer science. Isa din yun sa part ng routine ko araw-araw. So, medyo nakakapagod. Although ngayon, nakapagpahinga ako kasi kakasimula lang ng SEM. Nakapagpahinga ako ng almost 3 months. 3 months yung parang summer vacation namin. This time, may school ulit. May universities tasks ulit ako. So, kailangan kong i-organize yung buhay ko ulit. Medyo free form yung daily routine ko ng mga nakaraan, lalo nang lumipat ako ng apartment. Halos more than a month pa lang ako, 1.5 month pa lang ako dito. Ayun, siguro yun din yung cause kung bakit free form lang yung routine ko ng mga nakaraan. Kasi busy ako dito, busy ako mag-ayos, busy ako mag-arrange ng mga gamit, mag-clean up. Ayun. Ngayon, parang okay na din naman. Functional yung buong room, yung buong unit. Okay na ako. Then, time na para i-reorganize naman yung mga tasks ko. So, yung mga goal ko this time is sa work. Na-outgrow ko na yung current kong role. So, kailangan ko na mag-step up in terms of role. In terms of salary. Kung natumas yung salary ko, parang matanda na ako masyado para sa current salary ko. And then, gusto ko matapos yung university study ko ngayon, yung computer science. And gusto ko bumalik sa YouTube. I mean, naka-isang upload pa lang sa YouTube ng long form. Pero gusto ko maging mas consistent. Let's see kung magawa natin. Gawin na lang natin kung kaya. Ayun, naka 3 minutes na akong salita. 8:02 na, late na ako sa work. So, babalikan ko na lang kayo. Bye! See you later.